Hi everyone, my name is Trisha and welcome back to my channel. And yes, that's me. Okay guys, so good morning to all of you. So ngayon po ay umaga dito sa Netherlands at ang video na to ay pag-uusapan natin tungkol sa Dutch language requirement dito sa Netherlands. So, required nga ba ang Dutch language kapag naghanap po kayo ng trabaho dito? Kinakailangan ba talagang mag-aral ng Dutch language? Madali bang maghanap ng trabaho dito kahit hindi ka marunong magsalita ng lingwahe nila? Um, ano ba yung kailangan dito sa pag-apply ng trabaho? Anong language requirement yung kinakailangan? Or kailangan ba English talaga? Or kailangan ba Dutch talaga? Or hindi na ba kailangan? So, sa video ito, pag-uusapan natin guys, lahat ng mga tanong na yan at sasagutin ko yan dito sa ating video. Kaya, see you! So, ayan na nga, pag-usapan natin kung ano nga ba yung Dutch language requirements. So, mahalaga ba ito? Ano ba? Dapat ba itong matutunan? So, ayan guys, nung pumunta ako dito sa Netherlands, so, kailangan ko talagang mag-aral ng Dutch language dahil ito ay required sa aking permit. So, ano nga ba yung permit ko dito sa Netherlands? So, dumating po ako dito sa Netherlands 2019. Andito na po ako, pero ang permit ko pa lang noon ay permit ko sa ibang European country sa Malta. Pero hindi ko siya nagamit to work. Kasi hindi siya pa pwede. Pero that time, nag-register ako sa municipality, kumuha ako ng temporary BSN. So, on my next video, i-discuss ko kung ano yung BSN. Nag-open ako ng bank account. Tapos, bago yan, nag-apply ako ng trabaho sa hotel. Kasi guys, sa lahat ng mga pinupuntahan kong country, hotel talaga yung pinaka-stepping stone ko. So, mag-housekeeping ako doon, kahit ano, basta matanggap ako, ganon. So, nakuha naman ako guys, kahit wala pa akong Dutch permit that time. And then, pumirma ako ng kontrata, ganon. 2019, 2020, andito na ako. Pero nagkaroon lang ako ng permit to stay in the Netherlands nung nagkakilala ko yung aking partner. So, Dutch partner, yung aking permit, so spouse permit siya. So, yung aking partner guys ay isang Dutch national. So, bago ka mag-apply ng iyong working permit, o I mean ng ID card or ng spouse permit na yan, kailangan mo munang mag-apply ng Dutch language. So, kailangan mo munang mag-aral, kailangan mo makapasa. So, ito yung A1 language pa that time. So, bago ang lahat, before ka mag-apply, kailangan meron kang Dutch language na naipasa. So, that time, ang requirement ay A1. So, ngayon guys, ang requirement ay A2 na. After that, so, nag-apply kami ng permit. After 3 months, rejected yung aking permit. Kasi, yung aking ID card that time ay pa-expired na. So, hindi na pwedeng magstay ng Netherlands. Kasi kailangan, pag spouse permit ka, meron kang 90 days, at least 90 days valid yung iyong current ID card sa ibang European country or kung anong visa man yan meron ka sa Europe. Okay, guys. And then, nag-reapply ulit kami. So, ayan, pagka-reapply ulit namin, siyempre ganun pa rin yung proseso. Kasi guys, yung diploma naman ng Dutch language ay walang expiration yan. So, forever na yan na magagamit mo. Ayun, kasi diploma siya. So, ayun mga sis, ang aking tawag dito, Dutch language requirement after kung makuha yung aking permit ay pumunta ng A2. So, bakit kailangan? So, required ka pa din. Kasi spouse permit ka guys. So, ayan. Bibigyan ka ng letter ng municipality, bibigyan ka ng letter ng IND na kailangan mong mag-integrate, na kailangan mong tawag dito, tapusin yung language requirements. Dahil kung hindi mo natapos yun, meron siyang time frame na 3 years. Pag hindi mo siya natapos, meron kang penalty. So, ang penalty na yun guys ay, kung di ako nagkakamali, siguro mga 1,300 euro. Kapag yun ang first penalty. Sa next attempt na naman na hindi ka pa nakakapasa, ganun, halimbawa after 3 years, sa next one, after, bago ma-expire yung ID card mo, hindi ka pa nakapasa, meron ka na namang penalty guys. And after that, bibigyan ka lang ngayon ng 2 years. So, bakit ganun? Kasi, ang next doon guys ay mag-a-apply ka na ng permanent residency or citizenship. So, kailangan mong mili, permanent residence or citizenship. Ayan. Kapag ano ka,
Dutch partner ka, meron ka lang 3 years to stay in the Netherlands. So, dumating ako dito 2021, and ngayon ay 2024, so 3 years na. So, pwede ka na mag-apply ngayon ng permanent resident at pwede ka na mag-apply ng citizenship. I-discuss ko yan guys sa ating next video. Yan yung mga ating upcoming topic. Oh. So, ayan guys, kung hindi ka marunong mag-Dutch language, marami namang trabaho na hindi nangangailangan ng Dutch language. Pero, karamihan sa kanila, required ang Dutch language course. Kasi guys, napakahalaga na matuto kang mag-aral ng lingwahe nila kasi sa araw-araw mong pamumuhay, kailangan mong gamitin yung Dutch language. Although nakakaintindi naman sila ng English, marunong silang magsalita ng English, Netherlands isa sa mga maayos magsalita ng English sa European country kumpara sa Germany or kung saan mang country yan, ayan. Pero, mas gusto nila na makipag-communicate sa Dutch language. Halimbawa, meron kang nakasalubong sa daanan na matanda, hindi ka naman pwede magtanong ng English kasi hindi niya yun maintindihan kasi mga old people, hindi sila gaano nakakapag-English. Karamihan sa kanila. Meron mga nakakapag-intindi pero hindi lahat. So, mas prefer nila guys na magsalita ka ng Dutch language. So, halimbawa, pupunta ka sa market, bibili ka, doon ang usapan ay Dutch din. So, at least marunong kang bumili, pumunta ka ng pharmacy, marunong kang mag-Dutch. Dapat. So, ayan guys, meron akong trabaho sa hotel that time, hindi required mag-Dutch. Pero sa araw-araw kong pamumuhay, as a worker sa hotel, na-realize ko na mahalaga talaga yung meron kang nalalaman sa lingwahe nila. Tapos guys, ang second na work ko dito ay doon ako sa factory ng Dunkin. So, donut factory siya. So, doon naman, ang daming mga refugee. Karamihan sa mga katrabaho ko ay refugee. So, hindi ako required magsalita ng tawag dito, Dutch. Pero, yung mga yon refugee, hindi naman sila marunong mag-English. So, doon ako natuto guys, sa factory na yon kasi bihira sa kanila yung marunong mag-English. So, sabi ko, kailangan ko talaga magsalita ng Dutch. So, buti nga mo, nag-self-study na ako that time. Yun lang ang ginawa ko guys, para matuto ng Dutch, yung self-study, bumili ako ng book, ng integration book, na nakatulong naman kahit papano, konti, ganyan. Pero, mas nakatulong sa akin yung mga films, yung mga panood sa YouTube, mga pambatang channel, ganyan, mga books, mga subtitles, araw-araw ko yung binabasa, ganun. Tapos, lahat, hanggang sa yung mga natututunan ko, na i-apply ko sa work, tapos yung mga ka-work ko, meron silang mga words na binibigkas na hindi ko pa narinig before. So, hindi ko pa siya kailanman narinig, ganun. So, ayun, ay, ito, narinig ko siya, learning na yun. Ganun, guys, doon ako natutong mag-Dutch language. Tapos, guys, ang ginawa ko, nung natapos na ako mag-work sa Dunkin, nakahanap ako ng panibagong work sa medical company. So, nag-work ako doon as production ng mahigit 1 year and 6 months. Tapos, nag-apply ako ng new function as a quality control. So, 6 months ako nag-quality control. And then, nag-stop ako guys sa pag-work ng full-time. For some reason, some private reason like that. During my work in factory guys, sa medical company, English company kasi siya, so American company, so hindi na required magsalita ng Dutch. For English, ganyan, may nagda-Dutch, may nag-English, so okay lang, mag-English ka, gano'n, hindi problema. Pero guys, mas tawag dito, lamang ka pa din kung meron kang alam sa Dutch language. Bakit ka mo? Kung mag-apply ka ng work, ipa-priority nila yung mga halimbawa, Dutch speakers, yung mga Dutch, yung mga tao na nakakapagsalita ng Dutch. Yun ang una nilang priority. Second priority, yung European national, hindi man sila marunong magsalita ng Dutch, pero nakakapagsalita sila ng ibang European language at saka English. So, ikaw na Pilipino or ibang lahi na ang salita mo lang ay yung English, ganyan, hindi ka nakakapagsalita ng ibang lingwahe ng Europe, so hindi ka priority na i-hire. So, mag-aantay ka pa dyan. So, nangyari yan sa isa naming ka-work na nag-aantay siya ng matagal, ganyan-ganyan. So, many reasons, but one of that is the language. So, napakahalaga na matuto ka ng lingwahe dito sa Netherlands. Bakit ka mo? Tulad ng sabi ko, after mo magstay, kung halimbawa, highly skilled worker ka, after 5 years, pwede ka na mag-apply ng permanent residence or citizenship. Kapag Dutch partner ka naman, after 3 years lang guys, pwede ka na mag-apply ng citizenship or permanent. Ganon din sa mga European partner, 5 years ang bibilangin. So, ayan, before ka mag-apply ng ganong permanent residence or citizenship,
una nilang check guys, ang diploma mo sa language. So, ayan, pagpunta mo dito sa Netherlands, paglapag nyo dito, siyempre nasa utak nyo, Amsterdam. Yan yung capital city ng Netherlands. Sa Netherlands, sa Amsterdam guys, karamihan doon, English ang salita. Pero, kung doon ka ang option mo na titira, napakamahal ng cost of living sa Amsterdam at napakamahal ng apartment. So, kumbaga, for example, ang apartment mo doon ay 2,700, 2,000 euro, ganyan ang makuha mo. Kapag nasa malayo kang lugar o nasa medyo malayo lang konti sa Amsterdam na wala ka sa mismong capital city, makakakuha ka ng 1,000 euro, ng 800, ng 1,000 plus, pero hindi yung mataas na mataas talaga ng 2,000 euro. Pero, dun sa mga lugar na yun guys, required na magsalita ng Dutch language. Kasi, tawag dito tulad ng sabi ko, ginagamit mo yun sa pakikipag-communicate, araw-araw, ganyan. So kapag halimbawa nag-apply ka ng trabaho, halimbawa sa post office, PostNL, delivery ng sulat, required guys ang may alam ka sa Dutch language. So karamihan sa trabaho sa Netherlands, kapag nag-apply ka dito, marunong ka dapat mag-Dutch language o willing ka matuto ng Dutch language. O halimbawa, yung mga nurse, bago sila mag-apply dito, bago ang lahat, mag-Dutch language ka muna. Kasi dito guys, karamihan dito sa Netherlands, bago ka i-apply ng work permit, kailangan mo muna ng Dutch language mo. May mga trabaho na hindi nangangailangan ng Dutch language, pero mabuti na yung may alam. Kasi maraming trabaho dito, halimbawa 70% required namang Dutch language ka, 30% yung kahit hindi ka na marunong, basta marunong ka mag-English, pwede na yun. So, ang konti na ng porsyento guys, di ba? So, mas maganda na rin yung marunong ka talaga sa lingwahe nila para hindi ka na pag-iiwanan. So, ako, ang required lang sa akin ay A2 level. Pero, tinuloy ko ang aking A2 level. Now, nasa B1, patapos na ako ng B1 at B2 na ang aking language ngayon. So, kahit papano, marunong akong mag-Dutch sa basic na ganyan. Marami pa akong hindi alam, syempre, pero yung basic communication, daily living, ganun, kaya-kaya ko makipag-usap, bibili ka sa tindahan, ganyan sa store, tatawag ka sa dentist mo, tatawag ka sa house hearts mo or sa clinic, sa doctor, ganyan. Ayan guys, marunong ka na magsalita ng Dutch language kasi yun naman ang usapan dito. So ayan guys, ang mapapayo ko sa inyo, kung gusto nyong pumunta sa Netherlands, siguraduhin nyo na mag-aral kayo ng Dutch language. So, paano nga ba mag-aral ng Dutch language? Guys, ang ginawa ko lang self-study. So, mas prefer ko kasi ang mag-self-study kaysa yung mag-study ng school dahil bukod sa mahal, ewan ko ba, mas mabilis ako matuto pag self-study. So, kanya-kanya tayo ng learning ba, ng way of learning. Ganon. So, ayan guys, ang ginawa ko lang, bumili nga ako ng libro, tulad ng sabi ko, yung mga pang-integration, yung kung paano may pasa yung exam, yun lang yung sinaga ko talaga. So, nagkaroon ako ng teacher noon, pero hindi rin naman worth it kasi nung nasa Amsterdam pa ako, parang mas marami pa akong natututunan sa sarili ko kaysa yung nasa teacher ko. So, nag-stop ako doon kasi mahal yung bayad. Ngayon guys, tapos ko ng integration ko. After 7 months kong makuha yung ID card ko way back 2021, naipasa ko na ang aking integration exam. Yun yung pinakamahalaga sa lahat, yung integration exam. So, A2 lang kasi ang level ko nun guys. So, ayan, naipasa ko yon. After kong naipasa yon, so nakuha ko na yung diploma ko, and then after 3 years, pwede na ako mag-apply ng citizenship or permanent residence. Pero i-discuss ko yan guys, separate video natin, yung pag-apply ng citizenship or permanent resident. So, ayan guys, ang mapapayo ko sa inyo na kapag gusto nyo pumunta sa Netherlands at magtrabaho dito, siguraduhin nyo na matuto kayo ng Dutch language kasi napakahirap ng hindi marunong magsalita ng Dutch language na yan. So, kahit pa paano, natutuwa sa inyo yung mga Dutch nationals, yung mga locals dito na marinig nila ng mga foreigners ay marunong magsalita ng Dutch. Yung kahit na mali-mali yung Dutch mo, pero pag nakita nila na ginagawa mo yung best mo na mag-aral, na magsalita, ganyan, na-appreciate nila yon at naintindihan nila, hindi ka nila i-correct na tatawanan, hindi ka nila tatawanan o i-correct na, oy, mali ka, ganito, ganyan. Hindi. I-appreciate nila yung effort mo na ginagawa mo na magsalita ng kanilang lingwahe. Kasi mabait ang mga Dutch nationals. So, ayan guys, nung hindi pa ako marunong mag-Dutch language, marami talaga akong struggle kasi pupunta ka sa market, hindi ka marunong magsalita. So, English talaga, ganun. Meron din naman yung mga ibang Dutch na kahit hindi sila marunong mag-English, ginagawa nila yung best nila para sagutin ka sa English, i-entertain ka, tulungan ka, ganun. Pero nakikita mo sa kanila na nahihirapan din sila. So, ayan guys. Tapos, sa parents naman, sa family ng partner ko, ganyan. So, hirap na hirap ako noon na
halimbawa meron family gatherings, pupunta ka diyan, nahihirapan akong makipag-communicate. Nahihirapan akong makipag-ride on dun sa usapan kasi hindi ako marunong mag-Dutch. So, sila Dutch lang naman ang salita nila, hindi sila marunong mag-English. Marunong man sila mag-English pero konting-konti lang. So, ayan guys. So, ginawa ko talaga ang best ko. Nag-self-study ako. Pero ngayon, nag-enroll na ako sa private teacher online na napakamura ng tuition. So, 40 lessons na siya. Nagbabayad lang ako. Konti lang yung binabayaran ko guys. Afford na afford. So, libre na yung materials. So, doon ako natututo kasi online siya, pero 5 lang kami ang student na tinuturuan niya. Minsan, yung mga ibang student absent din. So, 3 na lang kami. Minsan, ako lang. Minsan, 2 lang kami. Ganun. So, napaka-worth it doon sa teacher ko. At mas marami pa ako natutunan sa kanya. Nag-improve pa lalo yung aking Dutch skills. So, ayan guys. So, nasa B1 ako. Papatapos na kami. Mag-B2 na. So, yung one level namin, nag-ano siya, 80 hours siya. So, hinati siya. So, ngayon, tapos na kami doon. Continue kami sa B2 level. Ayan guys, kung meron ka ng B2 level, Diyos ko, bongga na ang iyong Dutch learnings kasi ibig sabihin, pwede ka nang, yung kasing B2 level guys, pwede ka na mag-aral sa university. Kahit nga B1, pwede na. Yung B2, mataas na yun. So, kumbaga sa C1 at saka C2, super fluent ka na nun. So, ayan guys, ginagawa ko talaga ang lahat ng aking makakaya na ma-fluent sa Dutch. So, puro ako free learning guys. Nagkuha lang ako ng online free learning, mga free websites na yan. So, I will try my best to put in the description the link kung paano ako nag-aral, ano yung mga materials na ginamit ko, ganyan guys. So, ito ang masabi ko. So, 70% sa Netherlands required na may alam ka sa Dutch language, at least English at saka Dutch. So, ayan guys, ang ating vlog for today. Thank you so much for watching our vlog. I hope sana may natutunan kayo sa vlog na ito. At see you next time. I-discuss natin guys kung paano mag-apply ng permanent residence at Dutch citizenship. Pero siguro bago yan, meron pa akong isang video bago yung topic na to. So, ayan guys, thank you so much for watching our vlog and I hope to see you again next time. Bye!